Kahibalo ka, unsa ka dako sa bili ang gibayad ni Kristo, aron lang ang atong kalag, luwason niya sa pag-adto sa impierno o ngadto sa linaw nga kalayo. No? Sa atong viewers in kabuntagon, walay lain. Paminawa ang mayong balita, sabta ang mayong balita, tuuhi ang mayong balita. Ang maayong balita nga si Kristo, may paaga sa iyang dugo, namatay siya, gilubong, ug nabadhaw, aron kumpletuhon ang kaluwasan nga diin iyang gisaad sa tanang tao nga mutuo sa unsay ang gihimo nito sa cross sa Kalbaryo. It is a one-man rule. Okay, Amos chapter 3 verse 3. Ako ang kasama din sundi sa mga mata. The Bible says, "Can two walk together except they be agreed?" So, a good question, no? Pwede ba maglakaw ang duha ka tao nga di sila magkasinabot? So there must be an agreement aron ang usa ka tawo o grupo magkauban sa paglakaw, magkauban sa ilahang kausa. So muni ang ipangutana sa Biblia. That is why natong isgutan ning kabuntagon the truth about ecumenism, or also known as ecumenical movement. So, muna siya ang uso karon na ay mga religious group or groups nga nag-promote nining klase sa teorya na pwede magkahiusa. Pero ang pangutana sa pulong sa Ginoo, pwede bang maglakaw ang duha ka tao? Siya gawas lang kung sila magkahiusa. So in other words, kung di sila magkahiusa, di sila magka-agree, di sila pwedeng mag-uban. That is why ecumenical movement or ecumenism sa ato ang mga Bible-believing Christians, dili siya pwede. Dili siya pwede sa ato ang mga magtotoo. Tungod kay mo na gisulti sa Biblia. Now, if we talk about unity, posible siya in the body of Christ. Diha sa mga believers, yun naman, muna prayer ni Jesus Christ. John 17, verse number 17, ang sulti sa pulong sa Ginoo. Si Kristo mismo nagsulti ini, yun siya, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, once kita magiging balaan, no? Parehas kita nga balaan at ubangan sa Ginoo, din magkasinabot nga naman, dili man lahi ang dagan sa itong utok. Kung ang dagan sa isa, sa utok sa isa, carnality, worldly lust. Ang isa, ang dagan sa iya is godliness and holiness. So di sila pwede mag-uban. But once, parehas tang gisantify sa Ginoo, parehas tang sanctified, parehas ang ato ang dagan sa utok or dagan sa ato ang mga panghuna-huna, magkaparehas. So di ang napita mo nang magkahiusa ta. Now, the biblical church, which is also known as the body of Christ, also known as, or kining ito represented by local churches, kining mga local churches, local gatherings, mga representation lang ni siya sa one body of Christ, the church. So, representative
sa body of Christ is kining mga local churches. Now, biblical church in modern times faces many movements that promise unity but threaten purity. No? Sa ako na yung kasulti, daghan kayong mga grupo, mga movements, mga sect, mga religious groups nga gusto nagtawag, nag-aawhag sa pakighiusa, nagpromisa nga maghiusa ta. But the problem is that it threatens sa gituwag og purity. Gituwag og doctrinal purity. The ecumenical movement calls all churches to unite under one banner, often ignoring essential truths of Scripture. Muna siya ang problema sa ecumenical movement, nagsigig-awhag nga magkahiusa, pero ang gina-ignore nila ang importansya sa kamatuoran, labi na sa Biblia o sa pulong sa Dios. Sumunay awhag sa mga ecumenical movement. Itong makita. They ignore essential truths of Scripture. But biblical unity must be grounded in truth, not tradition or tolerance. Ang biblical nga unity gipundar siya sa truth, biblical truth, not tradition nor tolerance. So naning kabuntagon hisgutan ta ning gituwag og ecumenism. The truth about ecumenism or ecumenical movement mo ni atong hisgutan ning kabuntagon. Ecumenical movement or ecumenism, ato makita din unang butang, it is, number one, it is a desirable message. Kung imong tan-awon ang iyang mensahe, it is desirable. Why? It is a message for unity. Muni ang mensahe, ang ecumenism, usa ka desirable ang mensahe, desirable nga mensahe. Nga naman, panaghiusa. Kinsa man di gusto panaghiusa? In fact, it happens sa tuang political aspect ng Pilipinas when a movement was founded under the banner of unity, di ba grabe ang dagsa sa tao, 30 million plus ang nag-involve. Nga naman, kay gusto na sa tao unity, panaghiusa. Pero whether you like it or not, diha sa pagkahiusan ay mga ahas diha, ay mga demonyo po diha. Mao po ning ang handom sa mga ecumenical movement to become one. The ecumenical movement begins with a sincere desire for peace and harmony. O kasi may gusto nga ang panawagan, ecumenism. In other words, to have peace and harmony. Na kay harmonious living, dadto kay harmonious sa kanang ang dealing nimo sa tao. However, unity is only beneficial when it is based on biblical principles. Muna ito hinumduman, ang usa ka ang panaghiusa mahimo nang siyang beneficial kung kini siya gibase sa mga biblical principles. So kinahanglan prinsipyo nga naa sa pulong sa Dios. So I'm not saying worldly principles, kundi biblical principles. Mumuyon tag worldly principles ay tend to fail kana siya nga tinguha.
Pero ang gipangita sa Ginoo is biblical, mga biblical principles. John 17 verse 21, atong tanawon diha. Gusto ni Jesus Christ. John 17 verse 21, kanindot sa tinguha sa basta based on biblical principles, nindot kayo. Pero worldly principles, magkahiusa lang niya. Ang prinsipyo diha based lang siya sa kalibutanon, nga prinsipyo, wala siya hinungdan. Ang tanawa diri sa ato sa Biblia, in verse number 21, it says that they all may be one. What is that? Diba? That is unity. To become one, to be united. That's the message of ecumenism. Pero ang kalisod sa ecumenism nga naman, different beliefs, different sect or denominations magkaiusa kini dili as a body, as believers, ingon nga mga Kristohanon o ingon nga magtotoo, dapat kamo magkaiusa. Muna tingwa rin Jesus Christ siya, that they all may be one, as thou Father art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So ato makita din ha, no, kung ang pagkaiusa based siya sa biblical principle or principles, muna manindot. Pero kung worldly principles ay tend to fail, kana siya way hinungdan ano man, most of the time ang tao manggod dunay self-vested interest. Pero diha sa Ginoo dili ni atong interest sa Ginoo ang atong gina-after ni, dili atong kaugalingon nga interest. Another verse ito makita in the book of Psalms 133 about unity. Nindot ning unity, basta gibase siya sa biblical nga principles. Kini biblical principles man itong gigamit nga naman Biblia ni atong gibasa. Tanawan sa kitubag Psalms 133 in verse number 1. In verse number 1 it says, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Sa sulti sa Biblia, kanindot siya, behold, how good, unsa kanindot, unsa ka pleasant sa para sa mga manag-igsuon for brethren, nga manimuyo, nga magpuyo, nga nagkahiusa, nga manimuyo sila nga nagkahiusa. Di ba nindot kay paminahon nga ang usa ka panimalay peaceful, harmonious, united as one. Pag kanindot niya anak nga klase sa gituwag og kahimtang. Wala yun sa Biblia, ang unity nindot na siya basta pinabase sa biblical principles, base sa Biblia. Dili pinabase sa mga worldly principles or mga kining gituwag og based on human reasoning, human opinion. Every person dunay opinion sa iyang kinabuhi. So kung imong ibase sa tanang opinion sa tao, pila mo katao diha, kada usan nyo dunay opinion, pati gubutan ninyo. Pero isa lang ang atong opinion sa Ginoo, di magkaiusa. Unity is good, but only when founded on truth, not feelings. So kinahanglan ang pagkahiusa sa ako nang gisulti ipundar diha sa kamatuoran, dili sa pagbati sa tao. However, if we desire unity for its own sake, it's nonsense. So wala ni siya kapuslanan. If we desire unity for the sake of unity, wala si pulos. Dili na siya mao. Kinahanglan doon tay prinsipyo nga gihuptan, doon tay kausa nga gisunod, o doon tay prinsipyo nga gisunod sa tuwang kinabuhi. It is impossible to have true and lasting unity
without, letter A, ito makita dito, without a common goal. Kung wala tayo common nga goal, di ta magkahiusa. Pero sa ato as believers, as children of God, our common goal is to get rid of sin and corruption. Diri mismo sa tuwang kinabuhi, our common goal is to get rid of the sins and corruption sa tuwang, even sa tuwang palibot. Dili pwede nga ang usa ka o ang body, pananglitan, ang body of Christ nga gi-represent sa mga local churches. Dili pwede nga ang mga local churches magpabilin diya sa kasalanan, manimuyo diya sa kasalanan. Dili pwede, di ta magkahiusa diya. Isa pa, di ta magkahiusa diya kung kada usa na kinabuhi sa kasalanan. Dili pwede na. Another verse, dili siya unity ang gigamit din, pero fellowship. At sa ugato ni makot on niya, pwede ito yung makot. No? 1 John 1, 1 John 1, verse number 6. Okay, 1 John chapter 1, verse number 6. Iyon ang pulong sa Ginoo, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Dili siya unity ang word, pero gitawag fellowship. Kung mo tanawon ayang idea, it's to fellow in one ship. Anong fellowship? Unity, nagkahiusa, nag-uban. So, isa kung magkinabuhi ta diha sa kahayag, doon na kita'y panag-ambit, doon na kita'y unity, doon na kita'y peace, doon na kita'y harmony, kung magkinabuhi kita diha sa kahayag. But if we walk in darkness, isa, di ta pwedeng mag-uban. Maunang sa body of Christ, we must walk in the light. Not in darkness. Na naman, di ta pwedeng magkahiusa. If every member sa local church magkinabuhi nga sa lawayon, magkinabuhi not in accordance to this book, not in accordance to the Bible, di ta magkahiusa din ha. Ikaduhang ato makita din not only a common goal, but also a correct gospel. Di ta pwedeng mag-uban sa usa ka local church kung managlahi ang gospel nga atong gituohan. O bitaw na, we as dispensationalist, dili ta pwede makig-uban, dili ta pwede mag-uban sa bisan pagkaparehas Baptist ato ang banner, dili ta pwede makig-uban sa lain nga Baptist, especially kung kana nga Baptist lahi nga gospel ang giwali. Because there is a warning sa Biblia. O kana bang nagwali og mga perverted gospel, ang giingon bas Ginoo nga treat them well, mo ba nagisulti sa Biblia? Of course not. Yung makita diha Galatians chapter 1, ibasa kanuna ito na siyang gibasa, ginabalik-balik na ito na siya para ma-inculcate sa tuang kasing-kasing o sa tuang huna-huna the importance of a correct gospel. Nga naman, doon ay mga wrong gospel na giwali nowadays. Verse number 6, yung sabi, I marvel that ye are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ, and to another gospel. Verse 7, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. Verse number 8, but do we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you? Let him be accursed. O sa isulti sa Biblia niya, let him be accursed. Dili, wala may unang bili nga, treat them well. Wala. Ingnon naman ta siguro sa mga tao, grabe ka. Dautan mo batasan, ay. Muna isulti sa Biblia, o, dili ato siya i-treat them well. Let him be accursed. Okay,
nagwali og mini nga mini nga balita diha, nagwali og false gospel niya. But God bless you. God bless you sa imong now. Usa nang let him be accursed, God bless you na. O pag mayong paglakaw, walay mayong paglakaw, di ka pwedeng may unana diha. Dili pwede. Balag inunta nga dautan kimong batasan, bas munay gisulti sa pulong sa Ginoo. Also, pa sa verse number 9 siya, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Paul and John says the same thing. Sa ilang sulat ha? Kang Paul, yun siya, kung naay mga magwawali, kung naay mga tao nga mini ang giwali, ayaw sulti, God bless you, mayong paglakaw. No. Ayaw sulti na. Let him be accursed. Ingon sa Biblia, nagsulti niya. Si John, sa sulti ni John? Si kan John. Verse number 9. Kung imong tan-aon, sa verse number 7, matras pa sa verse number 7, nagsulti siya mga deceivers din, so false teachers. Siya, nagtudlog false doctrine. Siya, verse number 7, for many deceivers are entered into the world, who confess that Jesus Christ is come in the flesh. Isa man na. May grupo nagsulti ni anak karon nga si Kristo, dili Dios. Tao ra si Kristo. Dinhi si Jesus Christ come in the flesh. So kung may come in the flesh, kinsa siya kaniadto? 1 Timothy 3:16 ang nagsulti ni ana. Nga siya diha. This is a deceiver and an antichrist. Verse 8. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Verse number 9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth to the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Verse number 10. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house. Neither bid him Godspeed. Verse number 11. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. So both Paul and John says the same thing. Wala magsulti nga. Kung naay mga magwali niya ha, magdala sa Biblia, treat them well. Dili ingon ana. Dili ka magsulti, God bless you. Dili ka mingon og Godspeed. Dili ka magsulti nga ana. Sultihan man tang grabe batian yung batasan ay si bati na kung bati kay mo na gisulti sa Biblia nga di mo treat sa inyo nga harsh na kung harsh ang Biblia. Ano man, maging partaker ka sa evil deeds. That is why, ecumenical movement, dili siya para sa Kristohanon. Even though it is a desirable message, nga naman, message for unity, God, a peace and harmony, isa may gusto ana, pero isa dili ta pwede nga naman. Tanang relihiyon na diha, every religious sect or denomination, appeal din na. Imagine this, tanang doktrina din na adiha, nga imong dawaton as it is. No, it's not. Dili siya pwede. Muna statement ni Paul. Sa mga tao nga nagpervert sa gospel. Let him be accursed. Ingon po ni John din dili magdala sa doktrina ni Kristo, siya neither bid him Godspeed. Don't say God bless you brother. No. Harsh na kung harsh. Muna isulti sa Biblia. Number 2 nga makita din
Ecumenism is a described movement. So it is a described movement. Now, what's the definition of ecumenism? Ecumenism seeks cooperation between all Christian groups, or should I say religious groups, regardless of doctrine. So, doctrine is being set aside. Ang gusto sa ecumenical movement, sa ecumenism, is all religious groups mag-cooperate sa usap-usa. May warning ang Ginoo. May warning si Kristo. Tanawa sa 15, Matthew 15. Verse number 9. Nga pwede din ito ning madawat kung muna ang gisulti ni Kristo Jesus. Matthew 15, verse number 9. It says, "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." O ato din, pwede na ito ning madawat ning ani nga ang Ginoo na mismo nag-declare nga in vain. Nagasimba sila kanako nga nagtudlo sa doktrina nga binuhat sa tao. Try to imagine kana nga mga religious groups, ecumenical movement, nagkahiusa, na ay peace, dunay harmony nga makita. Pero ingon ang Biblia, in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Ang lisod kay, lisod is swallow. Lisod tunlon. Lisod dawaton. Ganong lisod tunlon, na-declaration ang Ginoo nga in vain, in vain, in vain. Sa kakawangan lang ang ilang pagsimba. Ecumenism prioritizes fellowship without foundation. So, ang priority sa ecumenical movement is fellowship. Bahalag walay foundation. That unity tend to fail. Padulong na siya sa pagka-fail. Pag imong tan-awon karon din ecumenism, padulong na diri ato na makita niya, padulong na sa tribulation period. Remember, the foundation of a believing Christian is biblical doctrine. Mo na foundation na to. Foundation na to, biblical doctrine. Kanya imo na nang i-set aside for the sake of fellowship, for the sake of peace and harmony, peace and prosperity, o sa banadya, unity, neglecting purity of the church. Manalisod kayo. So, mga description sa kitwag ecumenical movement is to cooperate all religious groups. Ang ecumenism, ang ilang tuyo is to become one. All religious groups to become one. Set aside all doctrines nga gitudlo sa mga simbahan. Prioritize fellowship. Muna ilang gusto. Dili na siya pwede sa to. Even si Kristo akong ibasa kay na bisan pa bisan sa mga Kristohanon, kini mga Kristohanon tong gisulti dito ni John. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Na kundi ta parehas og paggilakaw ay isa kangit kita sa kahayag, di pwede mag-uban. Even sa Kristohanon ingon ana, how much more ingon ani? Lahi nga grupo, lahi nga sikta, lahi nga denomination, di ta pwede mag-uban. Muna sa atong text to bitaw, can the two walk together except they be agreed.
Kung sila magkahiuyon, pwede sila mag-uban. Pero kung di sila magkahiuyon, di ta pwede mag-uban. So kita nga mga Kristohanon, kita nga Bible-believing Christian, di na to pwedeng iset aside ang ato ang beliefs, atong biblical beliefs. Nga naman, muna itong foundation. Muna itong trademark, muna ito ang banner ng pakita sa mga katauhan. Number 3, ecumenism is a doctrinal matter. Or problem. It is a doctrinal matter. We see the danger of compromise. Kung mayroon tayong compromise din ay karon, may problema sa ecumenical movement. Nadiha ang problema is compromise. And I believe there's danger sa ito compromise. For the sake of unity, many essential doctrines get softened or ignored. Compromise becomes the currency of cooperation. So, ang may tabo din forget your doctrine, set aside your doctrine, ignore your doctrine, you have to compromise in order na makikooperate ka sa ecumenical movement. Pero ang sasulti ni Apostle Paul, 2 Timothy 1:13. 2 Timothy 1:13. Ang sasulti niya diha, i-set aside ba nimo imong doktrina? I-ignore ba nimo imong doktrina? Imo bang kalimtan ang imong doktrina? 2 Timothy 1:13. Ang sasulti ni Apostle Paul, the Bible says, hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Ang sasulti sa pulong sa Ginoo, hold fast. Ingon ba sa Biblia, set aside, ignore, forget your doctrine? No, ingon sa Biblia, hold fast the sound words. Hopti sa imong kinabuhi ang sound words. Kung mga stricto kita sa atong Biblia ang gipanggamit, ano man, kay dunay daghang mga words of God sa King James Bible nga gipangtanggal sa mga modern Bibles nga naman, wala nila gi-hold fast ang sound words. Kita atong gipaningkamutan nga mahuptan nato ang sound words. That's why we have or we are King James only. Nga karon pag-abot sa ecumenical movement, set aside your doctrine. Ignore your doctrine. Dili na pwede. Masasulti ni sa Book of Jude. Jude. Verse number 3. Verse 3 it says, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Kung sa isulti sa Biblia, ignore? No. Reject? No. Forget? No. Contend, earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. No? Both Paul and Jude, sulti nila. Ingon si Jude, earnestly contend. Ingon si Paul, hold fast. Hold fast. Where truth is compromised, unity becomes corruption. Bisan pag unsa pa ka unity. When truth is compromised, that unity becomes corruption. Sa example, sa ito ba atong naging unity? Abi nila ang tanang tao o yun ra sa corruption.
Dili man tanang tao diha o yun sa corruption. O tanaw nga karon, tiniganang nga based lang sa ebidensya, dili ta based sa chismis, sa daghang chismis pero wala ebidensya. Based sa evidence, daghang kayong nangadali karon. Ano man? Di man tanang tao madala nimo sa di man ang tanang tao mo compromise sa truth, dili pwede. Samot na sa Kristohanon, no? Kita nga makristohanon, kung kahibalo taong sa kamatuoran, lisod kayo i-compromise. Or else kana nga klase sa kanang klase sa unity, mahimo na siyang corruption. Ang lisod diha kung tanan ang tanang tao i-compromise ang truth, muna gitawag sa Biblia, unity becomes corruption. Ang sa metabo, doon na feeling of immunity. Feeling sa tanang tao, wanay balaod mo lakag naman wanay balaod mo condemn na mo feeling immune. Muna doon na immunity. Sa Ginoo di na pwede. Once ang tao pag nakasala ka, doon na kay tulubagon na sa Ginoo. Dili pwede sa Ginoo nga way kay tulubagon, naa tay tulubagon. Walay as a child of God, or as children of God, sa condemnation or sa gitawag og judgment sa eternal hell, wala na ta didto. Pero bisag anak ta sa Ginoo, pag once makasala ta, doon na gyapon tay tulubagon sa Ginoo. Doon na gyapon tay panagutan sa Ginoo. Di lang siya imperno. So number 4, ecumenism, not only a desirable message, a described movement, a doctrinal matter. Number 4, it is a disguised mutuality or fellowship. The deception of false unity. That's what we call. Ecumenism often promotes outward unity while hiding deep doctrinal error. False teachers are embraced as partners in ministry. Muni ang matuoran din na. Nag-promote siya outward nga panaghiusa, outward unity, or naalang sa gawas ba nga panaghiusa, but nagtago sa mga doctrinal error. Pag nagkadagan yung mga error ang gipang taguan niya, ang false teachers gina-embraced as partners in the ministry. Can you imagine na? Dahil mga nagpakaroon na mga nagpaila-ilang nga mga pastor ngayon pero ang partner nila mga false teachers. Yan ang mga taong nangalap og support sa uban nga mga kasimbahanan. Bahalag dili kaparehas og pagtuo. Basta mohatag og kwarta. Okay. Saan ka na klase sa mga tao? That is a stepping stone sa gitawag og ecumenical movement. Iyon sa gitawag 2 Corinthians 11:13 to 14. 2 Corinthians. Chapter 11, verse 13 to 14 says, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." Daghang mga false prophets, false apostles, false teachers nag-transform as ministers of Christ.
as ministers of righteousness. So they are not true apostles. They are not true teachers. They are not true ministers of God, of Christ. Mga false sila. Even Satan, siya ayaw katingala niya na, for Satan himself is transformed into an angel of light. Mandaghang kayo mga tao nagwali, nagdadalag Biblia, nagpakaroon ingnon niya. Diyos nun. Nagpakaroon ingnon nga mga holy, godly people. But in reality, dili. Kaya ang Bible nag-warning nga na mga taong nagsulob og sheep's clothing. But inwardly, they are ravening wolves. Basta mali nga doktrina, mali nga gospel ang imong giwali diya, pinakauna nimong tan-awon, pag mali ang gospel nga giwali sa usa ka tao or sa usa ka grupo, put on a question mark. Mali na gani imong sugod, mag-expect pa kag insakto sa uban. Pwede siguro na kay insakto diha apipila ka butang, pero doesn't make sense kung ang imong pagsugod mali. Nasa ka pastor, yang ginagamit ni nga testimony. Kaya magbatunis ka sa imong pulo. Batunis, kung sayop ang imong pagbatunis sa una pa lang, bihas na, ayaw pag-expect nga ang end na mainsakto. Or mainsakto man, pero nilahi sa tunga. Kung imong insaktohon, pero actually, di siya mao. Wala nga, sinugdanan pa lang, lahi na nga gospel ang imong iwali, lahi na nga gospel ang imong gitulo, ayaw pag-expect nga, insakto ka sa unahan. Ayaw pag-expect nga mo end ka og langit, anak, ano man, di na pwede. Si Pablo nagsulti, let him be accursed. Maging tinunglo ka dapat. Muna din doon ay deception sa itong false unity. Ecumenism often promotes outward unity while hiding deep doctrinal error. Napaisulti sa Biblia, 2 Corinthians 6:14. Sa isulti sa Biblia, be ye not unequally yoked together with unbelievers. So ayaw pakighiuyon din na. It looks spiritual, it is a religious activity. It looks spiritual, but it is deceptive. Yan ang deceptive. Ang yawa na sa mga ministers, na sa mga false apostles, sa kalibutan. Nasa mga false teachers, yung padala dito sa kalibutan. Ribasa ito gaganina. Entered into the world. And they're here to deceive. So, muna ito makita din sa itong ecumenism. Number 5. Ecumenism, ito makita, it is a downward mark or sinyalis. So in other words, ito makita din, there is a drifting toward apostasy. Ecumenism gradually shifts churches away from Scripture and toward worldly thinking. Ang katuyuan sa ecumenism nga ang mga kasimbahanan mupalayo sa unsay gisulti sa Biblia. Munay kamatuoran din ha.
gitawag na to ni, there's a drifting toward apostasy, that means self-inflicted. Ikaw ba nituyo, anak? Napunta ka sa apostasy, tuod kay ikaw mismo nito, yan, to diya. 1 Timothy 4:1, o si sulti sa Biblia. 1 Timothy 4:1. Says, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits in doctrines of devils. So some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit. But pasabot, wa ka magkat-on. O nga nang wa ka magkat-on. Ang sasod sa Biblia dito sa gituag, naan mo ito tay Bibliang gigunitan. Kung anong wa man ka nakasabot, wa man ka nitubo sa imong pagtulunan, anong wa man ka mugamot diya sa imong pagtulunan. Tanaw sa gituag og Ephesians chapter 4. This is the reason why nga adunay mga pastors, teachers iyang gihatag diri sa kalibutan. Verse number 12, ingon ang pulong sa Ginoo, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and to a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind and doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, ang gusto sa Ginoo nga, mabitanang doon natin pastors, doon natin teachers, nga magtudlo sa pulong sa Ginoo, doon natin preachers, nga magtudlo sa pulong sa Ginoo, aron dili ta magpabiling bata, nga, unsa dining bata, nga gianod-anod lang, no? Carried or tossed to and fro, and carried about with every wind, kung asa tong hangin, moduyan-duyan, no? O sa gapnod pa na sa kadagatan, asa tong balod, uban na po siya. O diri sa kuan hangin, asa tong padulong hangin, dito siya mahupay-hupay. Ana. Nga naman, bata man. Way kabangkaagan. Siya dili mo magpabilin ng mga bata. Kung dili maging mature, maging lig-on kamo sa inyong pagtuo, maging lig-on kamo sa inyong doktrina, sa inyong pagtulunan. Kay doon ay mga tao nga mga mahilig kayong mulipat-lipat o kaning sleight of men and cunning craftiness. No? Unsa ang mga gamit nila? Wind of doctrine. Ang kanunay gina-promote sa gituag ecumenical movement, love. Dili na sa love. Kaya ito yung problema ang love. Ang love, kanunay na siya na permi. Bisan pag di ka mayong tao, sana siya pag di naman gusto, pero na kay love. Okay, madawat mo na. Ang muna ilang kanunay i-promote. Nalimta nila ang Ginoo. Dili lang just, God is not just love. He is also just. Kaya gusto ang Ginoo justice. Kung puro na lang love, di, absuelto ang tanang tao, di na wala tao matug impierno, kaya puro na lang ang Ginoo love. Pero dili ingon ana ang Ginoo. Ang Dios nagpakita kayang love, gipadala niya ang bugtong anak aron mupaagas ayang dugo sa krus Kalbaryo, tagaantan niya siguradong kaluwasan. Kundi ka mo tuo niya na, di oy mahimo ang Ginoo. Di mo under ko kasaya nga justice. Di mo tuuhan ang provision sa Ginoo nga payment niya, pinagis dugo sa iyang anak. Now, you face judgment in hell. May gusto sa Ginoo. Hindi lang siya love, na siya justice na gusto ipakita. Not only that, not only there's a drifting toward apostasy, ito nag-self-inflicted, doon na pagkitawag, there is a dragging toward apostasy. Ituwag na ito siya social inflected. So, gawas sa gawas ni sa mga tao na nasa gawas, na nag-inflect na to. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians. Nasasulti sa pulong sa Ginoo. 2 Thessalonians chapter 2 verse number 3.
Ang sulti diha says, let no man deceive you. So kini siya social inflected. Na ay mga taong involved aron ka ilat-ilaron. So let no man deceive you, for that day shall not come. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So manang itong apostasy. The word falling away is apostasya. Ingat pa sa uban niya, ang meaning ana departure, okay kung departure, basta departure from the faith sa atong gisulti ganina. Dili a departure para madto sa langit, no. It is a departure from the truth. It is a departure from the faith. Falling away, apostasya. So it is a mark, ecumenism, ecumenical movement is a downward mark. It is a sign sa pagkaadto sa apostasya, sa pagkapukan, falling away, falling away. Ecumenism becomes a pipeline to apostasy. So muna ito makita din na ata sa apostasy. Sa church age period na ata sa apostasy. Ang mga Kristohanan kaniya itong grabe ang pagbarog sa Word of God, sa Bible, sa King James Bible. Now, they are not standing strong. They are not standing strong. Ang mga Kristohanan kaniya itong nagwali through faith in the blood of Christ. Now, they fall away. They are not standing strong. They are not preaching sa blood of Christ. Only the death of Christ is death of Christ is sufficient. No, it's not. It is not. Eh, pwede si Kristo mamatay, not in the sense na yang iula, yang dugo. Pwede siya mamatay in any way, pero wala niya nagipili. Ang gipili niya ang pagpaagas sa iyang dugo dito sa krus Kalbaryo. O bitaw nang ang Biblia klaro kayo, faith in His blood. Pero karon sa mga tao, very lenient. And in fact, di ani mo madunggan sa daghang kasimbahanan about the blood of Christ, about the blood of Christ. Kung musulti man yung pero naapoy mix. O naapoy mga mix. So naging tainted, naging perverted ang gospel. Instead nga pure nga gospel, blood-stained gospel, dili na siya nahimo, dili na siya maoro madunggan mo sa daghan kayong mga local churches. Number 6. Ecumenism is a dispensational motif or pattern. Dispensational motif or pattern or design. This is the design of the last days. Now, during the last days, as designed for every dispensation. Kada last days na siya sa every dispensation sa Biblia. The people became one for only one reason, to rebel against God. Each dispensation. Pag mayroon kag doon ay mga last days diha sa mga dispensation. Kada last days sa matag dispensation, ang tao nagkahiusa aron mo rebelde sa Ginoo. The Bible predicts a global system, but before that, kung imong tanang mo example. Sa time kang Adam and Eve, duha lang man sila. Ana nga time, innocence. Na silang duha mismo. Go against Ginoo. Instead of believing
instead of obeying sa unsay balaod sa Ginoo, ayag kauna ng kahoy diha ha. Both of them ni-rebelde si Ginoo. So the innocence end. Now conscience comes in. Maayo ang pagsugod. Pero pag abot sa katapusan, kung imong basahon ang Genesis 6, verse number 4, all imaginations sa tanang tao are purely wicked, evil continually. Can you imagine na? Unsay nitabo? Towards the end of that dispensation, ang thinking sa tao, evil continually. Sige mas Ginoo, di ilunupan sila. So the dispensation of conscience ends sa gitawag o condemnation sa Ginoo. Now here comes the human government. After sa flood, girenews Ginoo ang mga katawhan, nag-offer sila sa Ginoo. Pero paghuman sa pag-abot sa katapusan, chapter 11, the people became one again. Once again, the people have their mind as one. To build a Tower of Babel. Nagkahiusa sila to reach heaven. Can you imagine na? Yung sa Gimos Ginoo, they were confused and they scattered abroad. The end of human government. Sa dispensation of human government. Then, abot sa kitwag og promise. Still, yung makita diya. Nagrebelde sila sa Ginoo. Allow sa Ginoo nga maging captive sila sa Egypt. Manay mga trends sa every dispensation. It always, kung yung makita, it is a dispensational pattern. Ang design ba sa apostasy? Ang design sa ituwag last days? Ang design sa ituwag o kanang katapusan na? Padulong sa ecumenical movement, maghiusa ang tao. It's the same sa ato karon. Nagkahiusa ang mga tao. Aron mo rebelde sa Ginoo. So ano sa? Kalimtan na ng doktrina. Kaya doon na sila final nga target, kini nga period. The period of the Great Tribulation. The time of the Antichrist. Din sa titog time of Antichrist. It is not just a religious ecumenism ang naitabo. There is also a political ecumenism. Dili man na siya aksidente nga napundar ang United Nations. Ang niabot na may United Nations, ano man ang niabot man na. It is already predicted sa Biblia na dunay United Nations. All the nations will gather together aron makig-away sila ni Kristo Jesus. So not just political aspect but also religious aspect. There will be a one world leader, Antichrist, and there will be a one world religion. So any group nga dili saved, mag-uban sila sa usa ka religion niya. Ito nila global religious power. Asa na makita? Revelation 17. Revelation 17. This will be during the tribulation period. Okay, Revelation 17 verse 1 to 5. It says, "And there came one of the 7 angels, which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither,
I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Upon a scarlet-colored beast, ang sa color nila, scarlet. Tanawa ang room itself. Scarlet. And isa diha, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And a woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthy fornication. Nagsulti diha sa diha, nagsit niya sa 7 hills. Ang Rome is nagpalibutan sa 7 hills, according sa geography. So, why lang global religious power ni? This speak of the universal, not universal spiritual in nature, but the universal, not palitang katawag universal, worldwide lang sila. Di pa gani matawag ito worldwide. Kami yung universal, it is both heaven and earth. Universe kayo, no? Na ba universe kung way labot ito sa kawanangan? So, they are not universal, they are just worldwide or international in scope. So it's a global, let's say global religious power. Ang sa political mo ni Revelation 13:8. Revelation 13:8. Kaya si Antichrist na siya sa political aspect. So sa 13 verse number 8 is one world leader. Verse number 8 it says, Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship him. Isa ng hindi, Antichrist, whose names are not written in the book of life. So katong mga dili luwas, mo nagasimba sa yaha. We as saved, names written in the book of life, sa Biblia, dili na pwede diha. Ano siya? Whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, tanang tao mo simbahon nila si Antichrist. Muna siya ang global leader. Na ito global religion, na po ito global leader, and that's the Antichrist. So, according to a dispensational pattern or design, every end sa dispensation, doon ay apostasy nga mahitabo, doon ay ecumenical movement nga mo padayag, nga mo pakita, mo tumaw, pero naghatag sa mensahe kuno nga i-desirable message. Pero whether we like it or not, it is a deceptive one. According sa atong ibasa. Ecumenism foreshadows a coming one world religion. Pero I should say, ecumenism is a stepping stone or a step of a coming one world religion. Muna ako makita sa ecumenism ito or ecumenical movement. And number 7,
ecumenism is a definite mandate for what? For whom? For the believers. It is a directive for believers. A mandate, it is a definite mandate for believers to avoid. Pag makadungog kag ingon ani nga lingwahe, ecumenism, ecumenical movement, that is a definite mandate for you to avoid. Anong gana din mo na ecumenical movement, ecumenism, hawa na din ha. Di na ito makapilapilin ha. Nga naman, mura ba ko sa siya, pag mani mo donggan, ayaw nag-entertain. Automatic na avoid it. Christian must love others without surrendering biblical convictions. Pwede man naman mahigugma ang tao na dili nimo pwedeng isurrender ang imong biblical conviction. But to be part of this group, ay, no. Di pwede. We are called to be kind, but not compromising. United, but not unbiblical. Pwede tayong maging maaghop, kind, pero not to the extent na makompromise ta. And there are practices today nga mo gigamit sa spirit of Antichrist aron maging or madawat nimo ang mensahe sa ecumenical movement. Unsa? Nagsugod na sa mga tradisyon. Nagsugod na siya sa mga ritualistic event or kining mga tumihagi November 1, October 31, November 1, 2, now December 25, sa pangbandiha February 14, ganang sa ito kining Holy Week, ang tao mo participate, mga practice sa kalibutan nga pwede kang mo compromise, pero doon na siya nagpahipi, doon na siya deception. Kung di mo makita, you are gearing towards sa ecumenical movement. O, di ka na kumadala sa kuwan ha, di ka na kumadala sa doktrina, dahil unti ka aning lipay-lipay, dahil unti ka aning mga celebration sa kalibutan. And the best celebration, pinaka-epektibo nila nga celebration, karong December 25. Di ba epektibo na nga practice? And many Christians fell or trapped yan nga kind of practice. Kalus anang man siya nagsugod. Dili na mo'y practice sa unang early Christians. Dili na siya mo'y practice sa mga early or sa mga apostles during sa early church. Dili na siya mo'y practice. Wala na siya nga practice. Pero nga nang naging practice na karon. Tungod ani. If that is the only way aron ka makaparticipate sa ecumenical movement, then we will. And they are so effective doing that. Ano man, worldwide. Pati gani lahi nga mga religion or mga major gid religion mo participate naman gani ana. Ano man na? Kay mo na ilang katuyuan to become one.
Bisag ang mensahe diya sayop-sayop. Pizza pa lang daan sayop. Ang mensahe sayop. Ang practice diya sulod, ang detalye diya sa sulod sa practice, mga puro sayop. Christmas, the Mass of Christ. Asa man ka makabasa na sa Biblia? Instead of happy birthday, ang ilisa naman yung wording, birthday man ka na ni Kristo, ano na Christmas mo na. Asa man na yung doktrina ng Mass? O di sa RC, muna deception to be or maging member ka or gusto nilang ma-appeal ka sa ecumenical movement. Di man ka, o di ka madala sa doktrina. Kahit ka sa doktrina, diri ka na mo dalon sa practice sa mga celebration nga, malipayo nga celebration, o di ka dalon. O tungod sa pagka-ignorante po sa mga Kristohanon, participate po, birth of Christ na ang gisigutan nila, birth of Christ sa imuhang mata, birth of Christ nga, September na siya na tao, dahil sa kalibutan, according sa history, pinakadool ang teorya, September. Na naman, that is the Feast of the Tabernacle sa Israel. Si Kristo, ginatuuhan, nga natao siya sa kalibutan, during sa Feast of Tabernacle. Nga naman, John 1:14, and dwelt, the word dwelt means tabernacled. He tabernacled. Nanimuyo siya dari. Saan ang tabernacle sa Old Testament? Dwelling place of God. So he dwelt, he tabernacled dari sa kalibutan. So mga Bible scholar, nagtuon sila during the Feast of Tabernacle siya na tao. O maupod ang iyang pagbalik. Sa iyang second coming, during sa Feast of Tabernacle. Nga naman, mo set up siya sa iya, manimuyo siya sa kalibutan. Kini, Feast of Rapture man eh. Ang feast, sa gituwag og unleavened bread, tapos na. Itong iyang lawas na matay, nalubong, pero wala na dunot, unleavened. Feast of First Fruits, tapos na iyang pagkabanhaw. Feast of Pentecost, tapos na itong outpouring of the Holy Spirit, pag-fulfill sa saad niya ng Holy Spirit once kalibutan. Ang rapture, may wala pa. O ang Feast of Atonement, this tribulation, nga ang mga Hudiyo, na ana sila, kompleto na sila, ana sila red heifer, temple na lang ang wala, so during sa tribulation. And this last tabernacle, fulfilled siya in the first coming, mapulfill po siya in the next coming, second coming of Christ. So ito makita niya, to avoid. We are called to be kind, but not compromising, united, but not unbiblical. 1 Corinthians 6:17, ang sulti sa Biblia, come out from among them, and be separate. Gawas niya, sa palain diri sulti, having done all to stand, kinahanglan mo barog. 1 Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast that which is good. We have a good doctrine. We have a good Bible. Stand fast. Hold fast. And not only that, it is a definite mandate for believers, not just to avoid, but to abstain. If this is an evil appearance, because the spirit of Antichrist na ani, that is evil appearance, abstain. Sa isulti sa 1 Thessalonians 5, 1 Thessalonians 5:22. Okay, it says, verse 22, abstain from all appearance
of evil. So kay baluta, the spirit of Antichrist is working. Ani nga grupo, ecumenical movement, that's the spirit of Antichrist. That is appearance of evil. Ito makita diya. So simply abstain. Not only to avoid, to abstain. Don't participate. Our call is separation from error and steadfastness in truth. Ang tawag sa ginustong kinabuhi, mag-separate, mugawas kita, gikan sa sayo, o magpabilin nga steadfast diha sa kamatuoran. Munay panawagan sa Dios sa tuang kinabuhi. Diha tamo baro sa kamatuoran, and we have to separate gikan sa mga mini, gikan sa mga sayop nga mga pagtulunan. The ecumenical movement offers unity, but often at the cost of doctrine. True unity is found only in Christ and in the truth of God's Word. We must be people of love, but also people of loyalty to Scriptures. Kung naamon tayo dapat maging loyal kita, wala lain sa pulong sa Diyos. So the next time church leaders ask you to join a movement, think a million times. Kung naay mo dani ka na to, mudani ka ninyo nga mo participate or maging members o sa ka movement or ecumenical movement to be specific, think a million times. Now, I know it's hard to avoid. Lisod kayong dumilian kining panawagan sa gitong ecumenical movement. Lisod. Naatanan dihang naatanan hudyaka, naatanan dihang ang kalipay, naatanan dihang selebrasyon, naatanan dihang tanang gusto sa unod na adinhi sa ecumenical movement. Pero one thing ato makita dihay, pwede nimo nang ma-refuse kung nasayra nimo ang unsay gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Walay lain nga pwedeng ikahatag nga remedy ini. It is sabta dapat ang unsay gibayad ni Kristo para sa imuhang kaluwasan. Kung nasabta nimo unsa ka kabililhon ang iyang gibayad sa imong mga kasalanan aron dili ka moadtog impierno, dili pug ka manghinayang, di pug ka magdumili nga likayan ka ng klase sa grupo nga naman kay balo ka unsa ka dako sa bili ang gibayad ni Kristo aron lang ang atong kalag luwason niya sa pag-adto sa impierno o ngadto sa linaw nga kalayo. Now, sa atong viewers ni kabuntagon, walay lain. Paminawa ang maayong balita, sabta ang maayong balita, tuuhi ang maayong balita. Ang maayong balita nga si Kristo nipaaga sa iyang dugo, namatay siya, gilubong, ug nabadhaw aron kumplituhon ang kaluwasan nga diin iyang gisaad sa tanang tao nga mutuo sa unsay ang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo.